Praise God. Ayun. Welcome po sa lahat ng ating Shepherding 1 students. Ayan. Welcome sa ating first session. So, ang session natin ay mahati sa dalawang part, doctrinal and seminar. So, itong part na ito ay para sa ating doctrinal. So, session 1.1. So, ang topic na pag-uusapan natin dito sa session natin ay tinatawag na Jesus is my shepherd. Ayan. So, yung doctrinal part pala natin, pastored in His love. Yung isa na namang seminar natin, more on pag-usapan natin about vision. Okay? So, ulitin ko, ang ating topic na pag-uusapan para at sa ating session 1.1 ay Jesus is my shepherd. Basahin natin yung sinasabi sa Psalm 23 verse 1. Ito sa mga famous na verses. At isa din ito sa mga famous na yung writer nito, isa sa mga famous character sa Bible. At walang iba kung hindi si David. Ayan, basahin natin yung sinabi niya. Sabi niya dito, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Pray tayo saglit. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salitang aming natunghayan ngayong oras na ito. Lord, dalangin namin sa oras na ito, patuloy po kayong mangusap, patuloy po kayong mag-reveal, continue to illuminate us, Panginoon, on your words. Holy Spirit, continue to speak to us. Hayaan mo, Panginoon, na yung mga salita mo ay patuloy na magpalago ng aming pananampalataya. At patuloy itong humubog, Panginoon, ng aming malalim na pagkakilala sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat po, Diyos. Maraming salamat. To you be all the glory and praises. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Yeah. So ngayon, pag-usapan po natin ang sumulat ng katagang ito. Bago tayo magpatuloy, so ito yung ating mga objectives. So, una, to identify the characteristic that Jesus, the one true pastor, had in his life. Mamaya po pag-uusapan natin, ano ba yung mga katangian na meron si Jesus bilang isang ating pastol, no? To understand that Jesus is the Son of God and that He is the only one who can show us the correct way to live our life consecrated to God. So walang ibang makakapagturo kung paano tayo mamuhay ng may kabanalan kung walang iba kung hindi ang Panginoong Yesus. Pangatlo, to understand that salvation can only be accomplished through Jesus, which is the Son of God. And pang-apat, to understand that Jesus' purpose on this earth to give us salvation and abundant life. And last objectives natin para sa ating first session, to find the example and inspiration that Jesus gives to each believer. Proceed tayo. So, ang Psalm 23 po, no, sinulat po ito ng isa sa mga favorite characters sa Bible. Diba? Walang iba kundi si David. At ano ba ang characteristic o qualities ni David bilang isang shepherd? Sabi nga dito, who is David? David is a young shepherd who earns recognition initially as a musician, no? Kung babalikan natin yung story sa Bible, no, kung paano naging musician si David, 'di ba? Kapag siya ay tumutugtog, anong nangyayari? Tumatakbo, umaalis ang masamang espiritu doon sa kanyang tinutugtugan. Walang iba kundi si Saul. And later, by defeating the gigantic champion Goliath. So, 'di ba? Doon mas naging famous si David no? Nung sa kanyang murang edad, musmus, no? Kinalaban niya ang malaking taong si Goliath, 'di ba? Napatumba niya 'yon, napatalsik niya sa tulong at lakas ng Panginoon. So, ano ang mga qualities ni David as a shepherd? He is a brave man and a warrior, 'di ba? He speaks well and is fine-looking man. And most of the qualities na yan, no? Ito yung pinakamahalaga.
the Lord is with David. No? So, yun yung best quality na meron si David, no? Hindi lang siya malakas, hindi lang siya warrior, hindi lang siya magandang lalaki, kung hindi kasama niya ang Panginoon. 'Di ba? Kapag kasama mo talaga ang Panginoon, wala kang talo. Ayan. So, yun yung mga qualities ni David as a shepherd. Ngayon, tingnan naman natin si Jesus. Ano ang mga characteristic, attribution, qualities na meron ng ating Panginoong Jesus as a shepherd? Yeah, attributes of Jesus as a shepherd. Jesus listens to a prayer, no? Isa sa mga attributes na meron si Jesus bilang isang shepherd ay siya ay nakikinig sa ating mga dalangin, no? Nalalaman niya at naririnig niya ang tinig ng kanyang mga tupa. Na tayo bilang tupa ng Panginoon, He knows us, He listens to us, no? Ganun ka open ang pandinig ng Panginoon sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga tupa. Kaya nga sabi 'di ba sa John, no? Anong sabi doon na ang pastol, no, naririnig niya ang tinig ng kanyang mga tupa. Ayan. Jesus, a man beyond comparison. Ayan, di ko na po bubuklatin yung mga Bible verses ha. Kayo na lang po ang tumingin. Ayan. Siguro may ilan lang tayong titingnan. So Jesus, a man beyond comparison, no? Wala naman talagang maitutulad at may kukumpara sa Panginoong Jesus. So sabi nga sa Colossians 1 verse 15, basahin po natin. Sabi po dito, si Kristo ang larawan na di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Kaya walang ibang maikukumpara sa Panginoon. Diba? Kasi siya ang makapangyarihan. Siya ay larawan ng nag-iisang Diyos. Another attributes of Jesus as a shepherd, He born in the appointed time. No? Ang Panginoong Yesus ay pinanganak sa oras, panahon, at timing na inilaan ng Diyos sa Kanya. Ayan. And Jesus born with a purpose, no? Ano yung purpose ng Panginoon? Siya lamang yung taong ipinanganak ng may layunin, may rason na agad. At walang iba kung hindi iligtas ang bawat isa sa atin. Next, Jesus is God and live on earth as a man. So, makikita natin yung humility na meron ng ating Panginoong Yesus, yung humility na meron ng ating shepherd, na siya ay kahit na isang Diyos, nagpakumbaba, naging tao para maligtas ang bawat isa sa atin. Yun yung mga attributes na meron ang Panginoong Yesus. Ngayon, kilalanin natin ang Panginoong Yesus na ating shepherd bilang isang tao. How can we relate ourselves to Jesus? No? Ngayon, kilalanin natin siya bilang isang tao din. Kasi nga, gaya ng nasabi natin kanina, bumaba ang Panginoong Yesus. Nagkatawang tao siya. Ngayon, alamin natin yung katangiang meron siya bilang isang tao na marirelate natin sa ating mga sarili. Sabi sa John 1:14, basahin ko lang po Sabi po dito, nagkatawang tao ang salita at namuhay ng kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Itong salitang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So dito makikita natin na totoo na si Jesus ay naging tao. Totoo na si Jesus ay naging katulad din natin bilang isang tao. Pero tingnan natin, ano yung difference ni Jesus nung siya ay namuhay bilang isang tao at ako ngayong panahon na ito? Una, Jesus as a person, He sat down to rest. Biruin mo, ang Panginoong Jesus ay nagpapahinga rin. Diba?
Kung mapapansin natin sa creation pa lamang, no, ang Diyos Ama, nung nilikha niya ang mundo, no, sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Ganon din si Jesus. Nung si Jesus ay narito sa lupa, 'di ba? Ano ang kanyang ginawa? Nagpahinga din siya. Umupo siya at nagpahinga. So tayo, tinuturuan tayo bilang isang tao, you need to rest as well. Alam mo bakit? Kasi kapag hindi ka magpapahinga, no, tuloy-tuloy ka lang, trabaho ka lang ng trabaho, magiging exhausted ka, 'di ba? Mabobombard ka, mapapagod ka. Worst, no? Baka sumpain mo ang Diyos. Ano ba namang buhay ang binigay mo sa akin? 'Di ba? Trabaho na lang ako ng trabaho. Pero dito makikita natin yung design ng Lord sa atin ay hindi magpakapagod ng magpakapagod, kundi matutunan din nating magpahinga. Ayan. Kaya mga kapatid, no, you need to take time to rest as well. Kung paano ang ating Panginoong Hesus, no, sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, siya rin ay nagpahinga, 'di ba? So how much more tayo? Pero yung tamang pahinga lang, baka mamaya isang taon ka nang nagpapahinga, wala ka pa ring ginagawa. Sabi sa Bible, no, na hindi dapat pakainin ng tamad. Okay? So, may karampatang pahinga, tamang pahinga, no? Para sa ikaka-recover ng ating katawan. Ayun. Next, na characteristic ni Jesus as a person, no? Kilalanin natin siya. Sabi, he looked for a place to sleep on the boat. Ayan. So dito, si Jesus, hindi lang siya umuupo at nagpapahinga, kundi natutulog din ang Panginoong Yesus, 'di ba? Kasi tayo bilang isang tao, ang design sa atin, no, 8 hours to sleep, 8 hours to work, and 8 hours to do your leisures, no? So grabe ang pagkaka-design sa atin ng Panginoon. Napaka-perfect, no? Kaya dito makikita natin si Jesus, hindi lang trabaho ng trabaho ng trabaho si Jesus. Nagbibigay din siya ng time to rest, time to sleep. So, ganun din tayo mga kapatid, no? Huwag punuin ang buong oras sa pagtatrabaho. Wala namang masama doon, pero may masamang epekto yun sa ating katawan. Yan yung pinapakita dito ng ating Panginoon, no? Ang ating Panginoong Hesus bilang ating mabuting pastol, tinuturuan niya tayo. Because He knows our body, He designed our body, He knows na may mga capacity lang ito. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, magpahinga rin. Take time to rest, take time to sleep. No? Yan yung characteristic ni Jesus nung siya ay tao, nung bumaba siya dito sa mundong ito. Jesus cried out, I'm thirsty. No, dito sa John 19:28, pinapakita dito yung pagtawag ng Panginoong Hesus na siya ay nauuhaw. No? Dalawang meaning kasi ito literal way na nauuhaw ang Panginoong Hesus sa kanyang physical body, and spiritual way nauuhaw ang Panginoon saan? Sa mga tao, kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, we must have time to share God's Word because God is longing for people to come and know Him. Nauuhaw ang Panginoon sa mga kaluluwa hindi pa naliligtas, hindi pa nakakilala sa Kanya. Pero literally, nauuhaw din ang Panginoon. Kaya tayo, let's take time to drink. No? Drink Drink yung mga healthy, no? Drink water and yung mga fruits, di ba? Na makakatulong magpalakas ng ating katawan. But most especially, we must be thirsty for people. Maging uhaw tayo na yung mga tao sa paligid natin, madala natin, makakilala sila sa Panginoon. Next, Jesus was tempted by the enemy when he was hungry. Dito makikita natin na si Jesus naranasan din ang temptation. Kung ikaw nakakaranas ka ng temptation, naranasan din yan ng Panginoon. At dito mapapansin natin, no, kailan tinempt si Jesus? Kailan tinempt si Jesus? Kapag siya ay hungry. Totoo, no, kapag talaga gutom ka, ang dami talagang temptation, ang dami talagang pumapasok sa isip mo, yung galit mo talaga tumataas, no?
Pero dito, ano ang ginawa ng Panginoon? Hindi siya nagpadaig sa temptation. Kaya tayo, bilang mga disciple ni Jesus, tayo bilang mga follower ng Panginoong Hesus, tayo bilang kanyang mga tupa, gayahin natin ang ating shepherd. No? Kapag tayo ay natitempt, labanan natin yon sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Jesus was tempted when he was hungry. Marami talagang temptation kapag gutom ka. Literal, no? Pero ganun din sa ating spiritual, no? There are always temptation kapag ikaw ay hindi babad, puno ng salita ng Panginoon. Ang kaaway ay laging nariyan para silain ka, hatakin ka, putulin ang iyong pananampalataya. Pero kapag ikaw ay puspos, puno ng salita ng Panginoon, malalabanan mo ang temptation ng kaaway. No? Mapagtatagumpayan mo sila. Kaya you must be full with God's word always. Diba? Si Jesus dito full na full kasi nag-fasting to. 40 days. Diba? Tayo nga, 3 hours pa lang na fasting, hirap na tayo. Pero si Jesus, 40 days. No? Nagawa niya yon. Full na full siya with God's presence. Full na full siya with God's word. Full na full siya with God's instruction. Kaya, he overcome the enemy. Kaya tayo din, no? Huwag tayong papayag na kulang tayo ng salita ng Panginoon. Kasi yung kaaway, napaka-bright, no? Alam mo, yung kaaway, memorize niya yung Bible. Alam niya yung Bible, no? Kaya nga nung kinausap niya si Jesus, nung tinempt niya si Jesus, anong binabanggit ng kaaway? Bible verses din. Pinuputol niya lang, no? Hindi niya lang binabanggit yung buo. Kasi kapag binanggit niya yung buo, malulusaw siya. Di ba? So, alam mo, kaaway, alam niya yung bawat part ng Bible. Kaya tayo mas dapat alam natin kasi tayo yung mga anak ng Panginoon. Next, Jesus was tempted in everything. Pero alam mo, kahit anong temptation yung dumating kay Jesus, ano ang meron kay Jesus? He did not sin. No? Tayo rin mga kapatid, no? I pray na whatever temptation comes on our way, we can overcome it. We will not sin. No? Hindi tayo magkakasala sa Panginoon. No? Sabi nga, no, nung panahon na si Jesus ay nagalit, pinagtutumba niya yung mga binibenta doon sa saan sa simbahan, no? At ano ang nangyari doon? 'Di ba? Jesus did not sin, no? Kahit siya ay nagalit, 'di ba? So, tayo rin, no? Kailangan matutunan natin yun. We must control our anger. We must control yung mga bagay na maglalayo sa atin sa kasalanan. Next, pag-usapan naman natin si Jesus bilang ating deliverer, 'di ba? So, ang shepherd, no? Ano ang mga karakteristik ng shepherd? They guide their flock. They guide yung kanyang mga sheep, no? At kapag may mga nangyaring sakuna at masama sa kanilang mga sheep, no? Ano ang ginagawa niya? They help, deliver, and rescue yung kanyang mga alagang tupa. So, ganun din ang Panginoong Hesus sa atin. Bilang siya ang ating shepherd, He wants best for all of us. Gusto niya yung mga mabubuting bagay para sa atin. He wants us to be delivered from the pit of the enemy. He wants us to be delivered from the curse of the enemy. He wants us to be delivered sa lahat ng mga plans of the enemy. Yun yung gusto ng ating shepherd na si Jesus, no? Kaya pag-usapan natin ito. Jesus is our deliverer. Being God, He became a man, no? Ito yung tinatawag na the great exchange, no? Na ginawa ng Panginoong Jesus sa atin, no? Imbes na tayo ang magdusa, maghirap, no? Siya ang nagdusa kapalit ng yun, no? Being God, He became a man. Bakit kailangan maging tao ni Jesus? Kasi walang ibang aako ng ating kasalanan. Walang matuwid ni isa. Kaya ang Panginoong Jesus ay bumaba para tayo ay iligtas.
No? Kaya napaka-importanteng malaman natin na si Jesus ay naging tao. Pero si Jesus, sa kabila ng siya ay naging tao, hindi siya nagkasala. At ang mahalaga pa nun, no? Hindi lang siya naging tao para sa wala. Naging tao siya para tayo ay magkaroon. Ano yung magkakaroon sa atin? Buhay na walang hanggan. Di ba? What a great blessing. What a great deliverance coming from our Lord Jesus Christ. Next, being rich, he became poor. Biruin mo, ang Panginoong Hesus nagdiriwang, nakahiga sa kanyang kayamanan sa langit. Pero siya ay naghirap ng dusa dito sa lupa para tayo ay umunlad yung mahaman. Kaya nga mga kapatid, no, kung ikaw ay naghihirap, no, claim the richness, the blessing that coming from our Lord Jesus Christ. Kasi lahat ng yun, pinagdusahan niya sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ng great exchange na ikaw ay hindi na maghirap, ikaw ay umunlad sa buhay. Pero, no, hingi ka ng ay wisdom, knowledge, ideas mula kay Lord at ikaw ay tutulungan ng Panginoong umunlad sa iyong buhay. Kasi nga, ang pag-unlad, kailangan may kasamang gawayan, kapatid. Okay? Next, being holy, he became a curse. No? Mapapansin natin sa cross, no? Ang God the Father, hindi niya matingnan ang kanyang anak nung siya ay napako sa krus because Jesus carries all our sin. Jesus carries all our curse. No? Kaya nga mga kapatid, we have that great exchange na yung curse ni Jesus, nilagay niya na, kinuha niya na, inako niya na, no? Sa krus ng Kalbaryo for us to become holy on God's side. Kaya nga no mga kapatid, we have the privilege to call our Father God. No? To call our God the Father, ano po? Father, Abba Father, di ba? Because of the holiness that comes from Jesus Christ. Being righteous, he became sin. Yan yung sinabi ko kanina, no? Si Jesus bumaba dito sa lupa, hindi bilang isang makasalanan, kundi bilang isang banal, matuwid sa harap ng Panginoon at inako niya yung kasalanan natin para tayo ay magkaroon ng katuwirang nagmumula sa Kanya. Being healed, he took our sicknesses and pain. So sa cross, no, nung tayo ay nagla-life class encounter, nakita natin how many stripes, no? Yung inako ni Jesus, 33, 'di ba? At medically, no, there are 33, 39. Ayan, medically, sorry, there are 39 type of diseases, major diseases, 'di ba? Lahat ng 'yon ay inako ng Panginoon for us to be healed, no, mula sa mga sicknesses and pain na pinagdaraanan natin. Kaya nga mga kapatid, no, Jesus is our great deliverance. He is our deliverer. Kaya kung may mga sakit at karamdaman ka, claim healing from our great deliverer, from our shepherd. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Being blameless, he died with the wicked. No? Namatay ang Panginoong Jesus para sa ating lahat. Basahin niyo po yung Isaiah 53. Grabe po yung pinagdaanan ng Panginoong Jesus. 53, 54, no? Grabe po yung pinagdaanan ng Panginoong Jesus para tayo ay maging matuwid sa harap ng ating Diyos. Being perfect, He was broken for us. No? Yun yung mga sacrifices na dinaan ng Panginoong Jesus for us to experience the great deliverance. No? Noong panahon na ang mga Israelita ay hirap na sa Egypt, no? Pinadala ng Panginoon si Moses to them for them to experience deliverance. At ngayon naman, no, kung tayo ay gapos ng kasalanan, hirap na hirap sa buhay, ang Panginoong Jesus na ating shepherd, ang pinadala ng ating Diyos para magkaroon tayo at maranasan natin yung deliverance. Diba? So, what a great blessing coming from the Lord. Kaya nga mga kapatid, let us receive the abundant life that Jesus offers to us. Sabi nga sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy, but Jesus come that we may have life and have it to the full. Diba? Knowing Jesus is our shepherd, grabe, lahat ng bagay na hindi natin mararanasan natin because of our shepherd, Jesus Christ.
Tayo noon, wala tayo reasons sa buhay, wala tayong purpose in life, but because of knowing Jesus, having Him as our Lord and Savior, nagkaroon ng direction ng life natin. At ano pa, si Jesus as our shepherd, He wants us to have full in life, to be abundant in every aspects of our life. Kaya nga mga kakapatid, no, let us make Jesus our shepherd. No? Hindi lang one-time shepherd, hindi lang during encounter retreat, doon ko lang shepherd si Jesus. Hindi. Be our shepherd in our daily lives. No? At kapag si Jesus yung shepherd ng life natin, dapat siya na yung nagko-control, ha? Dapat siya na yung nagli-lead, ha? Dapat siya na yung nangunguna sa atin, ha? Kasi kung hindi siya, baka maging katulad tayo ng isang tupa na naligaw. No? Pero ang good news, no, once na si Jesus yung shepherd mo, kahit ikaw ay maligaw, ibabalik at ibabalik ka ng Panginoon. Diba? Pero mga kapatid, mas mahalagang huwag ka na maligaw. Diba? Mas mahalagang mag-focus na tayo kay Jesus. Mas mahalagang simula ngayon, you decide na si Jesus na kokontrol, mangunguna sa buhay mo. He will be your shepherd. And pag si Jesus ang shepherd mo, there is abundance in your life. Let us be inspired by Jesus. Nung si Jesus, no, na pag-usapan natin kanina, no, attributes ni Jesus, character ni Jesus. Oo, no, grabe, no, si Jesus naging tao din siya, pero naging tao si Jesus nang hindi. Nung naging tao si Jesus, hindi siya nagkasala. No? Ibig sabihin, kaya natin yan. We can live a life of holiness and righteousness because we have the Holy Spirit. No? We are blessed, no? Kasi kaya yun yung generation natin. Hindi lang tayo may Lord and Savior na Jesus. Hindi lang tayo may Shepherd na Jesus. Meron pa tayo Holy Spirit. The Holy Spirit will guide us. The Holy Spirit will teach us. The Holy Spirit will illustrate to us. The Holy Spirit will illuminate to us yung mga words ng Panginoon. Kaya we are blessed, so much blessed to have the Holy Spirit to guide us. In conclusion, as a Christian, we possess an extraordinary treasure. Grabe pala yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon, no, na blessing. Okay? We know that Jesus is the Word of God, and that Word was from the very beginning, and that Word became man. We know and believe that in Him is life, and that He is the light of the world. Kaya nga mga kapatid, no, if sa life mo puro na lang darkness yung nararanasan mo, baka you need Jesus, you need the compass, you need the shepherd, because Jesus is the light of the world. Sin will not walk in darkness. Jesus is the bread of life. No, mga kapatid, He is our bread of life. He is our purpose. He is our meaning. No? Jesus Christ is the resurrection and the life. No? Tayo, nung nakilala natin si Jesus, nagkaroon ng born-again experience, yung life natin, yung spirit natin. Whoever believes in Him, even though he is dead spiritually or even physically, Christ will resurrect him and bring him to life. Alam mo, naniwala ako that even today, God can resurrect, hindi lang spiritual resurrection, even physical resurrection. He can still do that because He is a powerful God. No? And I pray, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, if there are dead already spiritually, God will resurrect you, your spirit, no? To know Him more, to live for Him, and to be used by Him mightily. I pray ngayong oras na ito, as we end our session, that the Lord will resurrect your life, that the Lord will bring direction again in your life, that the Lord will lead you, that the Lord will be your shepherd. Sige po, pray tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa aming session ngayon. Na-realize namin how important to have a shepherd. And Lord, na-realize namin how good you are, how blessed we are
to have you, Jesus, as our shepherd. And Lord, we pray ngayong oras nito, we dedicate our life. We entrust our life to you, our shepherd. Continue to lead us to your ways. Continue to lead us to your plan. Continue to lead us to your will. Natunay nga, Panginoon, na hindi na kami ang masusunod maghahari sa buhay namin, kundi ikaw na, Panginoon Jesus. Ikaw na po ang manguna. Guide us with your Holy Spirit. And Lord, we pray na ang liwanag mo ay patuloy na mahayag at makita sa amin. Na makita ng mga tao sa paligid namin ang aming Kristong natanggap. Magliwanag kami, Panginoon, at sila rin, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan nagmumula sa iyo. Kung paano namin naranasan ang kaligtasan nagmumula sa iyo, dalangin namin, maranasan din nila ito, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Diyos. Lord, we offer our life to you. We offer, Panginoon, yung aming talent sa iyo. We offer, Panginoon, yung aming ability sa iyo. Use us, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po, ang walang papuri para pagluwalhati sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. So dito po nagtatapos ang ating session 1.1. Pastor Dennis Love and Jesus is our shepherd. God bless po sa bawat isa sa atin.